pag-asa kahit na nga nandoon yung takot ko. Pero alam kong unti-unti ko nang malalaman kung nasaan ang aking anak. Kakapasok lang na balita, driver ng pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilo na si Jeffrey Magpantay, lumutang na at hawak na ngayon ng Batangas Police matapos kusang sumuko kaninang alas 11 ng umaga, January 9, 2024. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Lumantad ngayong Martes sa Malayan Municipal Police Station si Jeffrey Magpantay ang driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro na inirereklamo ng kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Silang dalawa ang pangunahing suspect sa kaso kasama ang tatlong iba pa. Si Jeffrey Magpantay rin ang itinuturo ng dalawang testigo sa kanila nang makita nilang inilipat ng tatlong lalaki sa isang pulang SUV ang isang babae na pinaniniwalaan na si Catherine Camilon. Ayon pa ng Balayan PNP, mas komportable umano si Jeffrey Magpantay na manatili sa istasyon ng pulisya dahil malapit lang umano ito sa kanyang mga kaanak. Hindi nagpaunlak ng panayam si Magpantay at di rin siya nagpakita sa media. Pero nakitang dumating sa istasyon ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Nilinaw naman ng mga pulis na hindi nakakulong si Magpantay dahil wala pang kasong naisampa laban dito. Samantala, nagpatuloy naman ang preliminary investigation ng kaso sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Dumating ang mga kaanak ni Catherine at ikinatuwa ang paglutang ni Jeffrey Magpantay. Nagkakaroon ako ng pag-asa kahit na nga nandoon yung takot ko. Pero alam kong unti-unti ko nang malalaman kung nasaan ang aking anak. Kahit nandoon ang takot, alam ko magkakaroon ng linaw. Yung pakiramdam ba na, pero sana ligtas siya. Sana wala silang ginawa kahit anong masama sa aking anak. Hindi naman ulit nagpakita si Major Alan De Castro sa pagdinig at naghain lamang ito ng counter affidavit ang kanilang kampo. Dahilan pa ng abogado ni De Castro, hindi umano ito lumutang o nagpakita dahil may sakit umano itong dinaramdam. He's good aside from a fever. Meron siyang sakit. Pero gusto niya sana pumunta? Sana. Kaya lang medical concerns prevented him from going. Gaya umano ng mga magulang ni Camilon, nais rin umano ni De Castro na makita na ito. Matatanda ang October 13, 2023 pa nawawala si Camilon na mapahanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng kanyang pamilya. Sa January 17 naman ang susunod na pagdinig sa reklamo. Kumusta po ang pamilya ninyo ngayon? Ito ho, patuloy ho kaming naghihintay ng linaw sa pagkawala ho ng aming anak na kahit naman nga ho meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duguan. Pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na yun ho talaga ang aming anak. Dahil hindi naman ho pa parang kita na mismo yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, kami ho ay naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak dahil hindi pa naman nga ho siya nakikita. Wala pa naman hong ibig ko sabihin yung talagang mismong nakita na, yung talagang siya. Opo. Naghihintay pa rin ho kami ng mas maliwanag at maayos na labas ng mga investigasyon, ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Kumbaga, hindi pa tinatanggap ng inyong puso at isipan na si Catherine ay wala na. Siyempre, ako ho, bilang ina, kami bilang pamilya. Sobrang masakit po sa amin yung mga lumabas na balita na yan siya, ito yung nakita nila. Pero wala ho akong mismong, dahil ako ho, talaga hanggat maaari pinaglalabanan ko yung pakiramdam ho ba na siya yan. Talaga kung tinatanggi ko ho sa isip ko, sa puso ko na hindi ho yun anak. Nanay Rosario, may pagparito ko'y maitanong ko sa inyo, kailang gahon ninyo huling nakausap
personal man o sa telepono ang inyong anak bago ho siya nawala? Bali, yung October 12 na umalis siya dito noong hapon, bali, nag-text pa ho siya sa akin mga bandang 7:26 po yata yun ng gabi na sinabi niya, nandun siya sa Centro Mall. Yun lang ho, tapos nag-reply ho lang ako sa kanya ng okay. Tapos, noon mga bandang 8:30 ng lampas, ang ibigin ho yun, tumawag naman ho siya sa akin na yun ho yung sabi niya nandun siya sa park ng nasa Petron gasoline siya na nakapark, hinihintay siya na kasama niya, na yun ho yung huli naming pag-uusap sa telepono. Oho. Binanggit sa inyo nung huli ninyong pag-uusap kung sino yung kanyang iniintay sa park. Nung gabi yun, may binanggit ho talaga siya sa akin na pangalan, pero hindi ko ho matandaan. Pero ang sabi niya ho sa akin, ang sabi niya sa akin, babae. Na yun, at tinanong ko kung sabi niya, yun din ang nakakasama ko sa quarter. Dahil yun nga hong lagi niyang paliwanag sa akin ay, nandoon sila sa quarters ng Balikan Channel. Yun ho ang excuse niya pag ho siya'y nakikita dito sa bahay. Ano ho yung Balisong Channel? Bakit may quarter? Radio station ba yan? Radio station mo yun sa Batangas City na naging talent din ho siyang minsan doon. Kaya ho, pag siya'y nagpapaliwanag sa amin na siya'y aalis at doon ang punta, naniniwala naman ho kami. Okay. Bukod ho sa inyo, mayroon bang nakausap na kayo na kaibigan niya na tinawagan din niya bago siya tuluyang nawala? Ang pagkakasabi ho ng kaibigan niya sa amin, nung oras na hinahanap na ho namin sikat, ay tumawag ho muna siya sa aking panganay na anak kung sa ate Humikat. Tapos ang sabi niya, meron mo daw siyang sasabihin importante. Then pagkatapos ko noon, parang sa text message na lang ba kayo din nakausap? Sa messenger na lang sila nagkausap na nagsabi ho yung kaibigan na ito, ganyan, ang kanyang kikitain. Wala siyang ibang kinikita kung hindi yan. Yung sinabi hong suspect na yan. Yung barkada niya ang kumontak sa inyong isang kapatid na ate naman ni Kat. Okay, na sinabi ng kaibigan niya na walang kinikita yung inyong anak kundi yung pulis na suspect. Nay, hindi na ako mahihiyang magtanong sa inyo. Ano ba ang pagkakaalam ninyong kwento sa pagitan po ni Kat at noong pulis na sinasabi? Nung una, wala ho kaming alam dahil wala hong sinasabi sa amin ng aming anak na meron siyang karelasyon na ganyan. Noong araw ko nung gabi na hanap kami dahil nag-post sa Facebook ang aming panganay, ang ate niya na nawawala. Saan ka ba, Catherine? Tapos nagtawag nga ho yung kaibigan niya na ang sabi ho ay nag-message sa akin, parang meron ho silang conversation ng aking likat, yung kaibigan niya na sinabi dito kay King na ito ang kanilang sitwasyon pag siya napunta sa Batangas, ito ang kanyang kasama, ito ang sinesend na message. Hindi ba parang yung message, nagpapalitan sila, uusap sila sa iMessage ba yun? Na yun mo, yung yung aming anak doon sa kanyang kaibigan, yung kanyang kasaysayan doon sa Batangas, kung siya napunta doon, kung sino ang kanyang kasama, kung ano ang kanilang gayon. Yun parang doon siya. So may kinukwento si Kat doon sa kaibigan niya, may nababanggit bang may relasyon sila nung sinasabing pulis na suspect? May mga picture ho na isinisend si Kat doon sa kanyang kaibigan na magkasama sila. Ganun. Meron bang nababanggit doon sa kaibigan o sa inyo, sa isa man sa inyong pamilya, na sa kanilang relasyon?